Makakaupo na po ang kulungan. Madalas ang ating pansin ay nakatuon lamang sa sarili at sa ating mga alalahanin. Kaya di natin napapansin ang presensya ni Kristo sa ating kalagitnaan. Alalahanin natin ang naging karanasan ng mga disipulo sa paglalakad sa Emmaus, na dahil sa kanilang kalungkutan at sa paniniwalang bibigo sila ng kanilang Mesiyas na inaasahan magliligtas sa kanila, ay hindi nila siya nakilala nang makasabay ito sa kanilang paglalakad sa daan. Tayo din, dahil sa tumitinding kahirapan at alalahaning dala ng krisis sa ating bayan at sa buong mundo, ay hindi natin namamalayan at napapansin ang mga pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay sa panahon ito. Natatalo tayo ng pag-aalala at pag-iisip. Hikayat sa atin ng mga apostol, magsisi kayo at magpapautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu
Santo. Hingin natin ngayon na patawarin tayo sa ating mga kahinaan at kabiguang pagtiwalaan ang Diyos. Magkaroon po tayo ng matahimik na pagninilay at pananalangin at ating ihayag sa harap ng Diyos ang ating mga nagawang kakulangan sa Kanya at sa ating kapwa. Mula sa krus at karimlan, Jesus ako'y lumalapit patungo sa galak at ilaw. Jesus lumalapit sa sakit mong kalusugan, sa hirap mong kayamanan, sa salamat sa buhay. Jesus lumalapit sa kamatayan at pag-abang. Jesus ako'y lumalapit sa tahanan mong maliwanag. Jesus lumalapit sa lalim ng pagkakasadlan, tungo sa oblihang panatan. Ang mukha niya ay namamayas. Jesus lumalapit. Sa banal biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, pinagkalooban niya tayo ng pag-asa na bumubukal sa ikibuturan ng ating mga puso. Pasasalamat sa Panginoon sa magandang kaloob na ito na naghahanda sa atin upang tanggapin ang ating mana, ang katuparan ng kanyang pangako na pagliligtas sa atin. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa ating pagtalikod sa kasalanan at pagkabautismo sa pangalan ni Kristo, napatawad ang ating mga kasalanan at tinanggap ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Papuri sa Panginoon na pinagmumulan ng ating kaligtasan. Tayo lahat ay tumayo at magpatian habang inaawit po natin ang Jesus is alive forevermore o buhay si Kristo kailanpaman. At susundan po ito na it's a great thing to praise the Lord. Sige tayo lahat ay tumayo. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah.
My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay! Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Ano? Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Kanan! Oh! Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of love. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Dito! Oh! Walk, 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 walk in the light. Yeah. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Harapan mo natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Lumako po tayo sa mga pabalita na ating iglesia. Ang flower donor po natin ngayong linggo ay Nero family. Ang mga nagdiriwang po ng kaarawan sa buwan na ito ay sila Sister Lisa Parsi, Brother John Christian Andrade, Brother Christian Junior, Ate May, Ate Venus, and Sister Melissa Besacola,
Neris. Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Good morning! Morning! Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon o third Sunday in Easter time. At nasa panahon po tayo ng patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Kaugnay po ng ating nakaraang major na gawain this week, ang inyong likod po at ang ating kapatid na Thea, ang ating council chairperson, kasama po ang ating LM Venus Enero bilang observer, ay dumalo po sa ika-27 taon ng pagpupulong ng Lowland Cavite South Manila Conference. So 27th annual session. Ano po ng ating komperensya ng Lowland Cavite South Manila Conference. At ito po ay ginanap noong April 16 to 18. Doon po sa Church of the Evangel sa Las Piñas City. At sa 3 araw po yun, ay napakinggan po natin ang ulat ng bawat Church Recognized Organization ng ating komperensya, magmula po sa UCM, CWA, CIAP at CYF. Ganun din po ang ulat ng ating conference minister at ng ating program director. So basically, yan po ay sharing ng life and ministry ng ating conference. Doon po sa ikalawang araw ay ating pong kinonfirm at pinatibay po ang mga license sheets workers po natin. Yung ating pong mga license sheet pastors ay nire-renew po ang kanilang lisensya yearly. At meron po tayong dalawang individual na papasok po sa full-time ministry. Isa po dyan ay ang ating kapatid na Aileen Agapay mula po sa UCCP Sabang at ang ating kapatid na Harold Rivera mula po sa UCCP Molino. Sila po ay magiging mag-aaral na ng UTS this coming June. So malaking bagay po yan na tayo po ay madadagdagan. At ganun din po, kinilala naman yung mga retired church workers po natin. Mas marami. Kung dalawa po yung papasok sa ministry, meron po tayong 7 retired church workers for this EY. So, pagpasalamat po natin yung patuloy po na pagtawag ng ating Panginoon sa mga individual para po pumasok sa kanyang ministry. And then sa third day po, sa second day din, tama po, nagkaroon po tayo ng paghahalal sa mga bagong opisyalis ng ating conference council. At ang ating pong lineup ng next Sunday ko na lang po yan, May bago po tayong lineup ng mga council officers and members ng ating conference. Pero ang ating pong conference chairperson ay nahalal muli sa second term ng ating kapatid na Erlinda Centurias, na magiging speaker po ng church sa darating na anibersaryo, for her second term. At kung din po doon, nagkaroon naman po ng halalan ng ating conference minister and deputy conference minister. Muli pong nahalal for the third and full term ng ating Pastor King Saria bilang conference minister mula po 2026 hanggang 2028. At ang ating pong Pastor Mario Haka, na dati pong nag-serve dito sa ating church, ay nahalal po bilang deputy conference minister. At long at last. Bakit po at long at last? Saan ika-anim pong pagkakataon ay dinoob na po ng Panginoon na siya ay mahalal. Di ba? So talagang never say die si Pastor Mario. So for the 6th time, nahalal po siya. As Deputy Conference Minister ng ating konferensya. So palakpakan po natin ang Panginoon sa mga bagong developments po ng ating pong iglesia at ng ating conference. At kaugnay po doon, ang ating kapatid na Grace Ignacio bilang nag-serve po sa ating conference council as secretary ay binigyan po ng pagkilala. Mamaya na lang po natin
bibigay. Nasa taas pa po siya. As a token po ng kanyang paglilingkod sa ating conference council. So, salamat sa ating kapatid na Grace. And also, tayo po ay naitalaga na rin, na-install po yung mga bagong manggagawa na mapapa-assign po sa mga different local churches this coming EY. So, sama ko natin sa panalangin yan, mga kapatid. So, ganun din po, ating ipanalangin ang nalalapit po na Vacation Church School ng ating iglesia. Gaganapin po ito sa last week ng Abril. Ito po ay sa April 27 to 30. Kung di po ako nagkakamali. Okay? At meron na pong announcement dito ang ating Board of Christian Educators. Pero gusto ko lang pong paalalahanan muli ang ating Board of CE na tayo po'y dapat magpulong na para po paghandaan itong BCS sapagkat ito po'y gaganapin na next week. Next week na po ito sa 4th week. Meron na po tayong manual. Naibigyan na po ba yung manuals natin, kapatid na Venus? Nandiyan po yung ating manual. At kailangan po natin itong i-re-echo sa ating pong mga teachers. Nananawagan po tayo, mga kapatid, sa mga dagdag ng mga teachers and staff. Kailangan po natin ng mga teachers and staff para po sa ating BCS. Ano po ang ginagawa ng mga teacher? Of course, sila po yung direktang nagtuturo sa ating mga bata. Meron po tayong tatlong level. Ang nursery, kinder, and prep. Meron pong older and middle. Meron pong younger, elementary, and older and middle elementary level. Yan po yung ating mga kinabis ng mga level dito. So, isama ko namin sa panalangin yan. At ang tema po para sa taong ito ay Ako ay Kawangis ng Diyos. Yun po yung ating magiging tema ng ating taong ng Vacation Church School. So, isama ko natin sa panalangin yan, mga kapatid. And last Sunday po, ang ating mga kapatid na Venus at Dennis at kasama po yung iba pa, ay namigay po ng ating shoebox Samaritan's Purse. Meron po uli mamayang hapon. Anong oras po ito, kapatid na Venus? Alas 3 po ng hapon. Ilan taon po yung mga pupunta? 10 to 14. Okay, 10 years old hanggang 14 years old po. Pasensya na po, mga kapatid, kasi yung pong mga nakalista mo muna ang ating ipaprioritize. Ngayon, kung pag may sumobra mo dyan at may hindi nakapunta, saka na lang natin pag-uusapan. Pero for the meantime po, kapatid na Ana, siguro patulong na lang po na mai-announce doon po sa mga nagpalista. Pumunta po mamaya alas 3 ng hapon. Okay? Para po may pamigay uli natin yung mga shoe boxes. So maraming salamat po sa Operation Christmas Child, na naging daluyan po ng Panginoon para maging pagpapala, para maibigay po itong mga shoe boxes na ito. Okay po? Sige po, meron po tayong karagdagan pa? Meron po tayong first time po ba, mga kapatid, na mag-church dito? First time. Pwede ko bang pakikuha ang kanilang pangalan? Pakikisuyo nila po ako. Para ma-recognize po natin, ha? Ito sa, po natin, mga new worshipers. So, karagdagan po doon, mga kapatid, sama ko natin sa panalangin ang pamilya ng ating kapatid na Nerissa Baybay de la Cruz, si Ate Nerly. Yung kanila pong youngest brother, ay, Giselle na kapatid. Doon po sa likod. Yan. Namatay po yung youngest brother nila, na si Brother Melchizedek. Bye-bye. So, siya po ay nakaburol doon sa kanilang bahay sa Tagaytay City. At meron pong pananambahan sa darating po ng Martes ng gabi. Napangunguna po ng UCCB Tagaytay. Sige po. Meron pa po tayong mga nakalimutan pa? May mga birthday celebrators po ba this week?
Si Ate Venus, kailan po? April 22. So, advance happy birthday, kapatid na Venus. Kaya pala nagbigay ng bulaklak. Binabati rin po natin sila. Dahil sila po ay bagong mga lolo at lola. Ha? Congratulations kina Jake at sa kanyang may bahay sa baby girl na iniluwal po at ibinigay ng Panginoon. Sige po, kilalanin po natin si Janice Astudillo. Okay, kapatid Janice. Kasama po ang kanilang pamilya. Si Aiko, Eden, may kapangalan si Eden Branson, at Shiloh Angeles. Okay, so welcome po sa inyo, kapatid na Janice. Saan po ang inyong, UCC rin po ba kayo? Saan po ang inyong local church, home church? Ano yun? Okay, so welcome po sa ating church. Maraming mga kababayan kayo dito, ha? Tagalaw niyo. Okay, so welcome po sa inyo mga kapatid. Saan po kayo nag-stay dito? Sa Manila? Malate. So, sana po dito na kayo mag-church sa atin, ha? So, welcome po sa Angeles family. Thank you very much. At pagpapuri po Panginoon. Okay po, meron po ba tayong nakalimutan pa? Wala na po. Kung wala na po, tayong lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating mga banal na ang ating banal na kasulatan na pagninilaya po sa umagang ito. Kahit ay magsitayo, pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa baba, chapter 2, verse 30, 36, 41. Kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na itinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabat ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at ang inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Jesus. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusan sa sakitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinarangal niya ay nagpabautismo at nagdagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Sagutan pagbasa. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan.
tayo nakatayo sa pagbasa sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay Lucas, Kabanata 24, versikulo 13 hanggang 35. Gospel of Luke, chapter 24, verses 13 to 35. Nang araw din yon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang layong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala, na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayari na tatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon wala nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabi si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hahangan ninyo, kaya kukupad ninyong maniwala sa lahat ng mga sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kilala ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinusulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasala na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagtira-piraso niya yun at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ng kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naramdaman nilang nagkakatipon doon ng 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano silang nakilala si Jesus o kung paano nila nakilala si Jesus na pag-hati-hatian nito ang tinapay. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Hawak ko na po ang kape. Salamat po sa ating koro. Tayo po ay manalangin, Panginoon, sa aming pagninilay ng inyong buhay at ng salita. Ang inyong banal na Espiritu ang siya sa amin at buksan niyo nawa ang aming mga puso't isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoon o third Sunday in Easter time. At nung nakarang linggo po ay ating binigyan ng tuon ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad bilang nabuhay na Kristo. At napansin natin doon sa Ebanghelyo last Sunday na hindi na agad nakilala ang Panginoon.
hindi siya recognizable dahil siya ay nasa glorified body na. Dahil sa isang yugto na kung saan ay naranasan ang pagkilos at pagkasi ng Diyos Ama at pagpapatupad ng propesiya na sa ikatlong araw ay mabubuhay na magmuli ang Panginoon. So ito po ay isang pagpapatunay ng ating Panginoon Hesus sa kabila ng kanyang naranasang paghihirap at sakripisyo, pinili niyang balikan ang kanyang mga alagad. And this time, sa Ebanghelyo po nating binasa, pinili niya muli na balikan ang kanyang mga nakasama. Pinamagalan ko po ang ating mensahe na A Walk to Remember. Hindi ko lang alam kung may nakakaalala pa sa inyo ng pelikulang ito. Opo nga talaga Alright. Kala ko, di pa naman ganun katagal yan, no? I think early 2000 po yan. At meron po silang temang kanta, Cry. Diba? I'll always remember. Ayan. Etc. etc. At it is a walk to remember kasi kailangan muna nating balikan. Ano ba yung pinag-ugatan ng mga pangyayaring ito? Na si Jesus ay pinahirapan, ipinako sa krus, subalit sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. So putok na putok pa ho yung kwento dito. Sabi po sa ating talata ganito, nang araw din yun, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang layong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. So yun daw pong Emmaus ay isang lugar. Tinukoy po dito sa ating gospel. 11 kilometers mula po sa Jerusalem. Mula po sa sentrong syudad. Siguro ito po ay mga bandang from Pasay, sabihin na natin hanggang Las Piñas. Yung part na yun. Pero maglalakad lang po sila. Alam mo ninyo, may miyembro po ako dun sa, may miyembro po tayo dun sa UCC Imperial sa Bacoor. Si Nanay Wendy. Yun po ay elder ng church. At the same time ay caretaker. Alam niyo po ba na yun ay 75 years old na ngayon? Pero naglalakad pa rin. Ang kanya pong means of transportation ay paglalakad. At para po sa ating mga nangaunang mga misyonaryo, lalo tigit po ang mga magulang natin sa pananampalataya, madalang ang isasakyan noon. Karamihan at halos ay naglalakad lang. Hindi upang magtipid ng pamasahe kasi wala akong talagang pamasahe. Yung mga churches po natin sa mga remote provinces, may mga pagkakataon po na 2 ilog ang kailangan tawirin para makapagsimba. Naglalakad lang po yan. Yung ating mga pastor, yung ating mga diakonesa, para makapunta sa destino, maglalakad lang po yan. At sa ating kalakhan ng mga kababayan na walang kakayanan para po makakuha ng sasakyan, maglalakad na lamang. So maglalakad po ay isang means of survival. At the same time, ito ay way of life. Naalala ko po yung isang video documentary ni J.G. Manikan. Ito po ay kwento ng mga estudyante, ng mga elementary students. Na sa kanila pong pagpasok sa eskwelahan, ay talagang tatawid sila ng mga delikadong tulay. Yung mga tinatawag na hanging bridge. Samantalang milyon-milyon po ang pondo para dyan, ay napagkakaitan sila ng pagkakataon para makapaglakad ng maayos at magkaroon po ng kaligtasan.
So paglalakad ay isang paraan ng paglalakbay. Sa ngayon, mas maigit pa nga maglakad ka na lang. Kaya na pag medyo may edad ka na, mahirap din naman. Ano? Kung medyo bata-bata pa ho tayo, sinasama ko na po yung sarili ko. Kasi 30 years ago, paglakarin niyo ako mula dito hanggang Las Piñas, siguro kaya ko eh. Maski magbalikan pa ako mula dito hanggang Ate Gris, pwede. Pero may limitasyon na rin po ako. Ano? Nararamdaman ko na rin yung pagbabago sa aking katawan. At masasabi po natin ang paglalakad ay naging esensyal sa panahon ng ating Panginoong Hesus mula noon hanggang ngayon. Meron pong itinuturo ang paraan ng paglalakad o paglalakad. At dyan po papasok yung ating magiging tema for the coming ecclesial year. For the next 4 years. Ano? Ang ating pong tema sa ating iglesia is Walking with Jesus, Journeying with the Anna Wing. Paglalakad kasama ni Jesus, pakikipaglakbay sa mga maralita at masa. Yan. Yan po yung ating magiging tema for the next 4 years. Wag po muna tayo mag-focus doon. Siguro sa last Sunday na lang ng May. Kasi magpapalitan na po yan ng tema. Pero for this moment, mga kapatid, ano ba ang kahulugan ng paglalakad sa buhay nito? So meron daw pong dalawang alagad. Ano ba ang konteksto nun? Masamang-masama ang loob nila. At pinag-uusapan nila yung nangyari 2 days ago. Basahin ko po sa inyo ang talata. At habang sila nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. At tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay. Last text kasi natin, ang naging response ng mga alagad na nakita o na-encounter ng Panginoon, natuwa sila agad eh. Bakit napasayo pa sila? Hawak ko ang beat. Dahil masaya-masaya sila. Pero this time hindi. Nalungkot sila. Yung presentasyon dito ni Lucas, nalungkot yung 2 disipulo. Sino po yun? Si Cleopas at yung hindi pinangalanan na disipulo. So ina-assume po ng mga Bible scholars, either kaibigan niya o asawa niya. Basta sila po ay magkasama po silang dalawa. Sabi po dito, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. So nagtanong ang Panginoon, ano ang latest? Parang gano'n, no? Anong balita? Anong chismis ngayon? Chismoso rin pala ang Panginoon, no? Minsan kasi yung pagtatanong dalawang bagay yan eh. Pag nagtatanong ka, gusto mo na talaga magtanong. Pero may isang bagay, anong balita? Anong chismis? Yan. So dalawang konteksto po yan eh. At sabi nga natin, hindi lang po mga kababaihan ng mga chismakers. Marami rin pong mga lalaking chismoso. Tanggapin na po natin yan. Napag-uusapan din na naman ng chismis. In fairness sa mga kababaihan, hindi na po kababaihan ang mga mahilig sa kwento. Kami rin. Ibang konteksto nga lang. So, parehong lalaki po ito Si Cleopas ay lalaki. Naglalakad sila, biglang sumabay ang Panginoon. At sabi, anong balita? Ano mo sabi ni Cleopas? Ikaw lang ba ang hindi nakakaalam ng balita? So ano po yung sinabi nila dito? Tungkol kay Jesucristo na taga Nazaret, isang propeta makapangyarihan sa salita at gawa, makisarap ng Diyos at mga tao, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y pinako sa krus. Hindi mo ba alam yon? Ikaw lang ang hindi nakakaalam. Putok na sa buong baryo.
Bagay, ganun minsan talaga sa community, no? Huwag na tayo lumayo. Sa church minsan ganyan. Hindi mo ba alam? Si ano, ganyan-ganyan. Hindi mo ba alam? Lolo na at lola si Ate Venus. O, hindi chismis yun. Totoo yun. Ano? Kakalat po yan eh. At sa kulturang Pilipina po, madalang ang mga kwento na hindi pumuputok at kumakalat. Bahagi na yan ng ating identity bilang Pilipino. Hindi ka Pilipino pag hindi ka updated sa latest. Ha? Dapat updated ka sa latest. So, nagsasabi ko si Cleopas, sino ka ba? Hindi mo ba alam yung nangyari ng mga nakaraan? Ganun eh, no? Ano ganun yung translation? Ikaw na lang hindi nakakaalam ng latest. At binaybay po nila, sinalesay nila yung mga nangyari. Hanggang saan, naglalakad pa rin po sila. At hindi pa rin nila makilala ang Panginoon. Sabi po doon sa unang part ng ating gospel, tila ba parang natakpan ng kanilang mga mata. At dito po, sa kwentong ito, marirealize natin na bagaman tayo po'y naglilingkod sa Panginoon at nakilala natin siya noong una, kailangan pa rin pala natin siyang kilalanin. Araw-araw po, dapat inikilala natin si Jesus. Hindi ibig sabihin na tinanggap mo ng Panginoong Jesus bilang personal mo, Panginoon at tagapagligtas, kilala mo na siya totally, period. Ito po ay isang proseso, isang panghabang buhay na proseso na lagi nating na-encounter si Jesus. Lagi natin siyang nakikilala. Sapagkat madalas, nawawala po tayo sa Kanyang o sa paningin ng Panginoon. Biruin mo, kausap na nila si Jesus, hindi pa nila makilala. Pero minsan, ganun din pala sa ating paglilingkod. So ito po ay paraan ng Diyos upang ating makilala muli si Jesus. At sa paglalakad kasama si Jesus, nakikilala natin siya ng lubusan at higit pa sa ating pong kinagisnan. Pero alam niyo ba, nasermon na sila ng Panginoon. Ito po sinabi ng Panginoon. Verse 25. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupat ninyong maniwala na sa lahat ng sinasabi ng mga propeta, hindi ba't kilala ng Kristo ay magtiis ng lahat ng mga ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Naalala ko tuloy yung kumpare namin nung panahon ng after ng national elections. Kasi BBM siya at saka kay Sara. Talagang solid na solid siya nun. Sabi niya, BBM lang ang sakalan. Lagi niya sinasabi yun. Eh ako, Lenny. Nung after ko ng election, kinabukasan, nag-comment ako sa post niya kasi sabi niya, ang bilis-bilis daw ng proseso ng eleksyon, may resulta agad. So sabi ko, paano nangyari yung million-million agad ang resulta? Wala pa nga kaming election returns sa Cavite. Kasi ako po ay nasa PPCRB noong time na, nag-volunteer po ako. Inikot po namin yung lahat ng presinto sa buong Cavite para tiyakin na maayos po ang larangan ng eleksyon. Eh meron pa kami re-release sa COMELEC. May resulta na. So in short, nag-away po kami sa Facebook. Abay, binlock ako. Siguro nasaktan doon sa sinabi kong word. May sinabi naman kasi akong word na siguro na-offend siya. Sabi ko kasi sa kanya, ikaw kasi titimang-timang ka. Eh parang ganito po yung sinabi ng Panginoon. Ang bigat. Ano po yung hangal? Sa Tagalog, sa modern translation. Yun! Kaya na sabi niya na, ito po yung sinabi ng Panginoon. Parang ito natin ng konti, kaya i-engot ninyo. Yan, huwag namang T. Masyado mabigat yun eh. Pero parang ganun na rin yun. Sabi ng Panginoon, kaya i-engot
ewan ninyo, hindi niyo ba alam? Bakit gano'n? Hindi kayo nakikinig sa mga propeta. Ano? Hindi ninyo pinapakinggan yung mga nauna nagsasabi nito. Parang sinasabi ng Panginoon, hindi kasama niyo na ako, pero hindi kayo nakikinig sa akin. Na maghihirap ako, pero sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli. At minsan gano'n po ang salita ng Diyos. Kailangan tayong i-rebuke. Kailangan tayong sabihan ng Panginoon, hoy, yung binabasa mo salita ng Diyos, kailangan mong unawain yan uli. Kasi hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi ko sa iyo. So, pakikipaglakbay kasama ang Panginoon Jesus ay kasama po yung pagtutuwid sa ating mga pagkakamali at mga kahinaan. Ang tanong, handa ba tayong magpatuwid? Ready ba tayo magpakorek sa salita ng Diyos? Ang sabi po ni Timoteo, ang salita ng Diyos ay nagtutuwid ng mga maling gawin at kaisipan. Ang tanong, handa ba natin ituwid ang ating mga kakulangan at kahinaan? O sasabihin natin, hindi ako magpapatuwid sa sayo. Sino ka ba? Minsan ganun po yung ating premise, no? Nakatingin tayo sa tao. Pero ito po ang ating premise, ang salita ng Diyos. Si Jesus ay nagtutuwid ng ating pagkakamali kapag tayo ay naglalakad kasama siya. Siguro, magtatampo tayo nito. Ano? Sabihan ka ba naman ng tanga ng Panginoon? O ewan ka? Parang, bakit ganun, Panginoon? Pinagliling ko lang naman kita. Sasabihan mo ba ako ng ganito? Di ba? Pero ano tinuturo ng Panginoon? Kailangan tayo magpasailalim sa Kanya at magpatuwid sa mga pagkukulang at pagkakamali na ating nagawa at handang magsimulang muli. Kaya, pinaniwanag ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng sinabi ng kasulatan. So, in-explain muli ng Panginoon. Ang kainaman naman mo dito kina Cleopas at sa isang alagad. Natuto sila at handa silang makinig muli. Yung proseso ng pag-aaral, ng aral ng buhay at salita ng Panginoon ay tuloy-tuloy din po. Dapat handa po tayong makinig lagi sa tuwina. Hindi po sapat yung isang mga sessions niyan. Sunday school o Bible study sessions, kailangan araw-araw nagpapatuwid po tayo sa salita ng Diyos. Thirdly and lastly, ang kanilang muling encounter, ang kanilang muling pagtatagpo sa diwa ng pagbabahagi na ng tinapay. Sabi po dito sa verse 28, malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay para magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigilan na nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi ng dalawang alagad. Kaya sumama sa ang ating Panginoon sa kanila at siya'y nakisalo sa pagkain. Napaka-hospitable naman pala nito ni Cleopas, ano? Parang Pilipino rin. Madalang yung mga Pilipino hindi nagyayaya sa pagkain. Naalala ko tuloy yung kaibigan kong nakapag-asawa ng Aleman. German. Yung lalaki po ay Pilipino. German yung napag-asawa niya. Maganda. Iba yung pagkabalag ng mga German eh. Makan na babae. Parang si sino nga ba yung German na Miss Universe? Isisip ko. Yung girlfriend lang tuloy ni Ogie Atas, yun naalala ko eh. Si Michelle, ano nga ba yun? O siya yun. Isang buwan pa lang nag-message sa akin, sabi niya, bro, ganun pala ang mga German, mga Aleman. Hindi ka yayayain sa pagkain. Kapag dumating ka, umalis ka, kumain ka o hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka hihintayin para kumain. Pag gutom siya, kakain na siya. Hindi siya kasanay sa ganung klase ng kultura.
So dito po, ang mga alagad ay in-invite ang ating Panginoon. At sila po ay nagsalo muli. Second communion, second encounter of communion. But this time, ang ating Panginoong Yesus ay victorious na. Nagtagumpay po siya sa diwa ng muling pagkabuhay. At kanya muling binigyan ng bagong kahulugan ang pagsasalo at pagbabahagi na ng tinapay. At noon nabuksan ang kanilang mga mata. At nakilala muli nila si Jesus. Mga kapatid, may mga pagkakataon po na pansamantala nawawala ang ating paningin. Nabubulag po tayo. Yung pagkabulag na tayo po ay na-deceive ng kaaway. Alam niyo, yung kaaway, lagi po tayo dinideceive niyan eh. Binubulag tayo niyan. Binubuyo tayo niyan lagi. Pero dapat po natin silang i-counter. At sa pagkakataon ito, muling nabuksan ang mata ng mga alagad. Muli nilang nakilala si Jesus. Na siya ang Jesus na buhay kailanman. Mga kapatid, sa ikatlong linggo ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon, inanyaya tayo ng ating Panginoon sa Kristo na muli buksan ng ating mga mata at i-redirect muli natin ang ating sarili sa tunay na dahilan ng pagkabuhay na maguli. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Wika ng mga awit. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking iaatas ang saro na kaligtasan at pasawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng ang lahat ng kanyang mga banal. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Lilikuhin ngayon ang ating mga alay, mga pangako at ikaw at umasa tayong magagamit ang mga ito sa gawain ng pagsulong ng malasakit ng Panginoon sa pamagitan ng mga misteryo ng Diyos. Tayo din matawag. Bago po natin awitin ang pangwakas na himno, ako po muna ang papulungan. Atin na muna igagawat itong token from the conference or from the Lowland Cavite South Manila Conference. Sinatawagan ko po ang kapatid na Grace Ignacio bilang naging kalihim po ng ating konferensya
sa loob ng isang taon at tanggapin mo po ang kaloob nito mula sa ating konferensya. Congratulations po at God bless. Tayo po lahat ay tumayo at uwitin po natin ang himno ng paghahayo. Tayo po yung manalangin. O aming Diyos na aming kamanlalakbay, salamat po sa inyong butong na anak na si Jesus na muli ninyong binuhay na magmuli. Sa ikatlong araw ay nagtagumpay laban sa kamandag at kapangyarihan ng kamatayan. At nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin na harapin ang buhay nito. At kung matapos man ang buhay namin sa mundo nito, Panginoon, kami ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat si Jesus, ang inyong anak, ay nabuhay na muli. Panginoon, kami ay dumaranas ng mga pagkabigo. Kung kami man ay nanghihina sa aming paglilingkod sa inyo. Sa mga pagkakataon na pansamantalang lumayo sa inyong Panginoon, naririyan kayo na nakikipaglakbay kasama natin. Kung paano ang mga alagad sa kabila ng kanilang mga pagkabigo at kalungkutan na kanilang inaasahan, ay muli kayong pumasok, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Nakinig, nakipag-usap, at patuloy na ipinaunawa at nagpakilala na kayo ang nabuhay na Kristo. Panginoon, dumaranas din kami ng mga ganitong mga sitwasyon at pangyayari. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami ay lumilihis at tumatalikod sa inyo. Ng aming pong mga pinapakinggan ay hindi ang inyong banal na salita, kundi ang mga dikta ng aming kaaway, ang mga taong punong-puno ng galit, pagtatampo o mga tao o individual na hindi kinakasihan ng inyong Espiritu. Panginoon, igawad niyo po
ang muli ninyong pagkasi sa aming mga buhay. Ang inyong banal na spirito na inyong inihinga sa mga alagad, Panginoon, ang muli ninyong ihinga sa mga sandaling ito. Upang muli namin maranasan ng pagpapanibago, ang pagbabalik loob, at ang pagpapasimula muli ng aming ugnayan sa inyo at sa aming kapwa. Panginoon, kung paano niyo rin binuksan ang mata ng mga alagad, buksan niyo rin ang aming mga mata, Panginoon, sa katotohanan, sa diwa ng paglilingkuhan, sa diwa ng pagpapatawad, sa diwa ng paghilom, at pagsisimulang muli ng aming mga nasirang ugnayan at relasyon. Walang imposible sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang buhay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Dalayan ko, Panginoon, ang inyong mga anak at mga lingkod na nakakaranas ng pisikal na karamdaman sa mga oras na ito. Kayo ay buhay, kayo ay makapangyarihan sa lahat. O kaya, Panginoon, tanggapin namin ang kagalingan at kalakasan na nagmumula lamang sa inyo. Ang aming mga kapatid na nakakaranas ng mga pagkabagabag, mga panghihina at mga suliranin sa kanilang personal na buhay, maging sa kanilang pamilya, ay aming din itinataas inyong pangalan sa mga oras na ito. Sa mga kapatid namin na mga nagugul na inyong mihanan, nalilito sa kanilang paglilingkod, Panginoon, kayo ang patuloy na kumasi at magpahayag sa mga oras na ito. Ganun din ang iglesia nito, Panginoon, ay aming itinataas sa inyong pangalan. Sa aming mga batayang pangangailangan, ang mga kapatiran namin na matagal namin hindi nakakasama sa gawain ng pagsamba, hipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, at kanilang damhin ang alab at init na mula sa inyong banal na spirito upang kanilang maisaayos muli at maibalik ang kanilang init at alam ng paglilingkod patuloy sa inyo. Panginoon, aming din dinadalangin ang aming mga kapatid na nadiwang at magdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Kasama dyan ang aming kapatid na Venus. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na pinagalob sa Kanya. Sa panibagong pagkakataon na makapaglingkod siya sa inyong Panginoon. Salamat sa matagumpay na panganganak ng asawa ko ni Jake at sa kanilang bagong kaanib ng pamilya. Dalayan ko pa rin, Panginoon, ang mag-asawang iyon, ang kanilang kaligtasan, ang kanilang tuloy-tuloy na pagharap sa buhay ng may pag-asa. Kasama rin ang aming kapatid na Queenie, sa aming kapatid na Tom, at sa buong pamilya ng Enero. Panginoon, dalayan ko rin ang iba pa naming mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Ang pangalan sa mga oras na ito, inaalala namin sila, ipinapanalangin, Panginoon. Kaya naman patuloy na kumasi, manguna, gumabay, at magbigay ng pagkakataon na aming masumpungan kayo, makilala muli kayo. Panginoon, salamat po sa maingat na pag-uwi at ligtas sa pag-uwi ng aming kapatid na Alvin sa kanyang pag-stay at pagbabakasyon sa kasama ang kanyang pamilya. Dalayan ko po ang kanilang buong sambahayan sa aming kapatid na Micah at Aiden. Nawa patuloy niyo silang pagbuklarin, Panginoon, sa inyong pag-ibig. At ganoon din sa pamilya Angeles na nakasama namin sa oras na ito. Salamat po sa inyong paggabay sa kanila upang makarating sa inyong iglesia. Dalayan ko rin po ang inyong patuloy na pagkasi sa kanila, Panginoon. Sa mga darating na mga gawain ng inyong iglesia, amin kong pinagkakatiwala lahat sa inyo. Kayo nga, Panginoon, ang patuloy na magbukas ng aming mga mata at buksan din namin, Panginoon, ng aming mga puso at isipan sa patuloy namin na pagbubuklod at pagpapahayag ng aming pagkakaisa bilang inyong mga anak at bilang inyong mga lingkod. Ito po ang aming pagsama at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tanggapin ninyo ang masaganang pagpapala ng Diyos at ang kanyang walang hanggang presensya. Tayo ay hinirang bilang saksi ng nabuhay na Panginoon
na nagpapakilala sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay. Kaya naman, isalig ninyo sa Kanya ang inyong pananalig at pag-asa. Tuparin ang anumang pangako natin sa Kanya at mamuhay taglaya ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. At nawa ang Diyos ay patuloy na tumugon sa inyong mga pagtawag at si Kristo ay magpahayag sa lahat ng bagay at ang Espiritong Banal ang magbukas ng inyong paningin at pag-alabin ng inyong puso sa pag-ibig at malasakit. Hahayo tayo ngayon sa kapayapaan upang ibigin at paglingkuran ng isang Diyos, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning. Nalita ko kanina kasi lagi yung pagod sa atal session. Pero po, ipapinaparating po ng UCCP sa BAM. Meron daw po silang concert din. Is coming, wala pa yung May 23. Is coming May 23, 5 p.m. Tapos daw po meron daw silang, invite guests, yung papuri singers. So, nandiyan na po in-address kay Pastor Henry yung, yung mga ticket. So, kung gusto niyo po yung may gusto, ay amin pong, lapit lang po kayo sa amin para po maibigay namin yung ticket. Meron po yung gold is 1,000, silver is 500, and then yung bronze is 300. Sa Imus Sports Complex po gaganapin. So, ito po siya. And reminder lang din po, hindi ko po na-announce kanina, yung mga budget plan po natin para po this coming Saturday po kasi ay aayusin na po namin yung annual budget plan natin for the next PY. Tsaka meron po tayong special meeting this coming April 26 sa next Sunday po. So inaasahan po namin lahat ng miyembro ng konsilyo na maka-attend po sa ating special meeting kasi pag-uusapan na din po natin yung upcoming anniversary din po natin. Yun lamang po, salamat. Paalala po sa ating CEN, ang agenda po ay BCS preparation. Okay? After po na natin, magkakos po tayo. Thank you.